Kamusta po ang gising? Hindi naman pilit. Yan. Pag Sunday dapat, ready na agad. Maaga gigising kasi Sunday is the Lord's Day. Amen? Yan. Sige. Yan. So, gaya po ng dati, before we begin, let me give you some few reminders. Unang-una na dyan, lagi, ano po yon? Please, silence your phone. Yan, silence po natin ang ating mga phone kasi it causes distraction. Pero kung kayo naman po ay may mga importanteng tawag na hinihintay or may mga messages na kailangan sagutin, sa labas na lamang po natin sagutin. Doon na lamang po tayo sa likod para hindi rin po tayo maging distraction sa mga ibang members na nakikinig. Amen po ba? Amen. Pero pwede nyo rin pong gamitin ang inyong phone to take pictures and i-share nyo na rin sa inyong mga FB friends, sa inyong mga kaibigan through Messenger or post nyo na rin sa Facebook para sulit na rin. And of course, as students of the Word, kailangan meron tayong pen and notebook. Sino po ang may dala? Amen. Maraming salamat po for faithfully writing down notes, taking down notes. Yan. And I hope hindi lang nabuburo sa ating mga notebook, yung mga notes na nasusulat natin, nababalikan natin, na pag-aaralan natin ulit pagdating natin sa bahay. Amen? Amen. And of course, please watch our online broadcast. Dalawa po yan, every Wednesday and every Sunday. Every Wednesday, anong oras po? 6 p.m. Ayan, alam naman pala. And then, every Sunday ay 8 a.m. Kaya kailangan gumising ng maaga. Ayan. Support po natin ang ating online worship. And with that, binabati ko po ng magandang umaga ang lahat ng ating mga kapatid na walang sawa at patuloy na sumusubaybay sa ating online worship. Maraming salamat po sa inyong presensya palagi every Sunday and every Wednesday. Ayan. So, magpapatuloy po tayo sa ating series na pinag-aaralan ngayong Month of Love, ngayong February, Legacy of Love. And nandun na po tayo sa panghuli, number 4, Mature in Love. Yeah. Pero syempre, bago tayo magsimula, magdeklara muna tayo ng pagpapala. Sabay-sabay po tayo in 3, 2, 1. In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Yan, gaya na ang lagi natin sinasabi, say it every day. Sabihin natin yan araw-araw. And I hope and I pray na alam nyo na yung meaning ng Macarius. Hindi lang yung sinisigaw nyo kasi nung first day na umattend kayo dito, narinig nyo dinideklara yung Macarius, hindi nyo pa rin alam kung ano yung Macarius. Again, let me remind you, Macarius is a Greek word. It means super blessed and happier than happy. Kapag dinideklara natin to, angkinin natin. Hindi sana ito lumalabas lang sa ating bibig. Kapag sinabi mo Macarius, dapat isa pamuhay mo, I am super blessed and happier than happy. Hindi ka lang basta blessed, super blessed. Hindi ka lang basta masaya, tunay na masaya. Happier than happy. Amen? Amen. Yan. So magpatuloy na po tayo. Ang ikaapat po na leg ng ating series is Mature in Love. Yan. At dahil month of February, of course, ang lesson natin is all about love. And saan po natin makikita yan? Saang chapter po, saang book? Alam na po natin yan. Sa 1 Corinthians chapter 13. Yan. And nung day 1 pa lang naman ng February, yan na yung naririnig natin. Unang Sunday pa lang, yung 1 Corinthians chapter 4. So basahin na lang po ulit natin ng mabilis. Magsimula na po tayo sa verse 4, tapos putuloy natin sa verse 8, letter A. Verse 4, love is patient. Love is kind. Love isn't jealous. It doesn't sing its own praises. It isn't arrogant. It isn't rude. It doesn't think about itself. It isn't irritable. It doesn't keep track of wrongs. Yeah. It isn't happy when injustice is done, but is happy with the truth. Yeah. Next po, verse 7. Love never stops being patient, never stops believing, never stops hoping, never gives up. And yung lesson po nating nakaraan, love never comes to an end. Yeah.
dapat alam na natin kung saan matatagpuan ito. 1 Corinthians chapter 13. Yeah. So sa isang buwan na pinag-aralan at binabanggit natin yung verse na ito, meron po bang nakakabisado? Naisulat naman po ba? Amen. Maraming salamat po sa mga nagsulat. Well, sasabihin ng iba, okay lang, alam ko naman na yan. Alam ko na yan, love is patient, love is kind, tuloy-tuloy. Alam ko din naman kung saan babasahin yan. Alam ko din kung saan makikita, di ba? Love is patient daw, di ba? Ganon, love is kind. Alam ko na yan, nabasa ko na yan, di ko na muna susulat. Babalikan ko na lang pag kinailangan ko. Yan. Pero, nung nabasa at napakinggan natin yan, na-realize yun na ba? Nag-reflect ba kayo sa sarili nyo na love is patient, love is kind, love is everything, ganyan. Ano kaya yung kulang sa akin dyan? Nung narinig nyo ba na love does not keep records of wrong, na-realize nyo ba sa sarili nyo, ay parang ganun ako ay parang hindi ako ganun Nung narinig nyo bang love is patient, parang kulang pa ako doon. Nakapag-reflect po ba tayo? I hope nakapag-reflect tayo, di ba? Kasi kung babasahin lang natin at papakinggan, wala ring pakinabang. Again, pinag-aaralan natin yung mga words of God na yan, yung mga salita ng Diyos para sa atin, hindi para sa katabi mo. Hindi, uy, love is patient daw. Love does not keep records of wrong daw. Bakit puro mali ko na lang yung nakikita mo, di ba? Love is patient daw. Bakit ang bilis mong mairita? Hindi po yan para sa katabi mo, para sa iyo yan. Amen? Amen. Kaya pag nakakita ka ng verse, huwag kang lilingon sa kung sino. Sa'yo muna. Amen? Kapag sinabing love never stops being patient, sa akin muna. Kapag sinabing love never stops believing, sa akin muna. Kapag sinabing never stops hoping, sa akin muna. Never gives up, sa akin muna. Ako muna. Ikaw muna yung evaluate mo bago ka tumingin sa iba. Amen? Amen. And every Sunday, lahat po ng verses na napapakinggan natin, isulat natin, pag-aralan natin muli sa bahay. Mag-reflect po tayo kung ano ba talaga yung sinasabi ng verse na yon para sa iyo. Amen? Amen. Hindi natin sinusulat yung verses kasi magandang pakinggan. Pwede nating sabihin sa mga kapitbahay natin. Diba? Narinig ko nung Sunday, ganito, maganda yung verse na to, sasabihin ko. Diba? Para po sa ating pakinabang. Kasi at the end of the day, kung ito po yung naging pakinabang sa atin, ito'y titimo sa ating puso at isipan and madali na nating masishare. Diba? Napansin nyo ba, dati, nung nagsisimula ka pa lang, John 3:16 lang yung alam mo na verse. Diba? Tapos manghang-mangha ka sa iba kasi ang dami na lang kabisado na verse, 'di ba? Bakit alam nila yung Philippians 4:13, 'di ba? Ay, bakit alam nila yung Philippians 4:19, 'di ba? Ang galing naman nila, kabisado nila. Tapos ikaw, dahil bago ka pa lang, bubukas ka ng Bible, magbabasa ka ngayon ng Bible, maghahanap ka ng magandang verse, kakabisaduhin mo, 'di ba? Ito maganda din 'to, alam ko na 'to. So, alam ko na to, kailangan kabisado ko to para maibigay ko. Maibato ko pagka may mga naghahanap ng verse. Tapos, kalaunan, biglang nakalimutan na ano nga ulit yung verse na yun? Diba? Kasi hindi naman naging pakinabang. And mind you, mga kapatid, and alam ko, na-experience at naranasan nyo na rin to. Hindi mo nakabisado yung verse dahil pinilit mong imemorya. Diba? Nakabisado mo yung verse kasi palagi mong naririnig at naia-apply mo. Amen? Kaya mo nasasabing, I can do all things through Christ who strengthens me, kasi hindi mo siya kinabisado, hindi mo siya minemorya. Naramdaman mo at nalaman mo, natutunan mo na kaya mong gawin na anong bagay kasama ang Diyos. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Kaya mo nasasabing, and my God will supply all my needs according to His riches glory in Christ Jesus. Hindi dahil kinabisado mo, hindi dahil minimorya mo, kundi dahil nararamdaman mo na God supplies all your need. Amen? Amen. Kaya mo nasasabing, we love because He first loved us, dahil naranasan mo. Amen? Amen. So, iyon po ang pakinabang kung sa atin mismo tumatama
ang mga verses. Kung sa atin mismo, sa atin natin nire-reflect yung mga verses na naririnig natin, na napag-aaralan natin. And yun din po ang isang napakalaking pakinabang ng pagsusulat natin. Kasi pag naisulat natin, mababalikan natin sa bahay. Amen? Amen. Kaya po, sabihin sa katabi, eto na, sabihin sa katabi, magsulat tayo. Ayan, sa kabila naman, magsulat tayo. Ayan. Sige po, ipagpatuloy na po natin. Ayan. Tala na po tayo sa verse 11. Ayan. Sabihan niyo nga po ako, 1 Corinthians chapter 13, verses 11 to 13. Verse 11, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of the childhood behind me. For now, we see only our reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now, I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Verse 13. Next po. Yan, verse 13. And now, these three remain. Ano daw yon? Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Yan. Bakit ko po nabanggit yung pagsusulat kanina? Bakit ko po nabanggit na sa iyo muna? Kasi po, ang pag-aaralan naman po natin ngayon is all about maturity. Yan. Mature in love. Yan. At bago po tayo magpatuloy, bibigyan lang po natin kayo ng kaunting historical context kung bakit po naisulat yung 1 Corinthians chapter 13. Actually, yung book ng 1 Corinthians. Kilala naman po natin ang nagsulat. Ang nagsulat po na to ay si Apostle Paul. Yan. Ginawa po niya tong letter na to kasi ang daming issues na kinakaharap ng Church of Corinthians, di ba? And mind you, yung Church of Corinthians po, marami pong mga workers na spiritually gifted, may mga nakakapag-speak in tongues, madami. Kaya lang, mayroong problema, di ba? Kasi primarily, kinocompose sila ng mga convert na Gentiles na iba-iba yung background nila, iba-iba yung pananampalataya, and nag-struggle sila na i-overcome yung mga cultural differences and moral issues na hinakaharap nila at that time. Yan. In-address po kasi ni Paul yung iba-ibang topics such as division in the church, lawsuits among believers, sila mismo nag-aaway-away, sexual immorality, marriage and singleness, spiritual gifts, and resurrection. Yan. Meron po kasing iba't ibang moral problems at that time, di ba? Number one po doon, yung una niyang in-address is yung division. Nagkaroon po sila ng pagkahati-hati. 4 pa nga po yung pagkahati-hati nila. Basahin po natin. Di ba po si Paul, kapag nagsusulat siya ng epistle, una niyang ginagawa, binabati niya muna yung mga tao, di ba? Apostle Paul to the Church of Corinthians. Diba? Ganon. Pagkatapos niyang batiin ang mga taga-Corinto, eto yung sinabi niya. 1 Corinthians chapter 1, verses 10 to 13. Now, I appeal to you. Umapila agad siya, brothers and sisters, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you should be in agreement and there should be no divisions among you, but that you should be united in the same mind and the same purpose. Next po. For it has been reported to me by Chloe's people that there are quarrels among you. Kayo mismo, nagtatalo-talo. My brothers and sisters, what I mean is that each of you says, I belong to Paul. Kay Pablo ako. Each of you, some says, I belong to Apollos. Kay Apollos ako. Si Pablo, kilala natin. Si Apollos, isa po siyang scholar, para siyang rising star noong mga panahon na yon. Kasi nung nakakilala siya, nagturo din siya nung naintindihan niya yung words of God. Yung iba naman, I belong to Cephas, kay Peter po. And yung iba naman, sabi niya, hindi tao. I belong to Christ Jesus. Diba? Verse 13, has Christ been divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Yan. In-address po ni Pablo ang pagkakaiba-iba nila ng paniniwala, pagkakahati-hati nila, pagiging divided nila. Kaya po, kung mababasa nyo po yung mga unang verses ito, and kahit doon na lang po sa unang verses ng chapter 13, di ba? Sinabi ni Pablo doon, kung nag-i-speak in tongues man ako,
kung meron man akong kahit na anong spiritual gifts, pero kung hindi ko yung ginagawa ng may kasamang pagmamahal, para lang akong maingay na simbal, 'di ba? Kahit mag-serve man ako, kahit ialay ko man ang buhay ko, kahit sige sunugin niyo pa ako, 'di ba? Wala naman po di sunugin. Wala naman po tayong susunugin, 'di ba? Kahit sunugin niyo pa ako, kung wala akong love, I am nothing. So, and then Paul continued by, binigay niya kung ano ba yung love. Love na nagmumula sa Diyos. Yan. So, yun lang po yung background, di ba? Meron silang wonderful spiritual experiences, lalo na mga bago, di ba? Pag bago, mga maiinit, di ba? Ayan. Kaya lang, hindi nila alam kung paano mabuhay in peace together kasi nga, pinipilit nila yung paniniwala nila. They were gifted people, but they lack maturity. They were childish. Sabihin nyo nga po, childish. Isip bata. Yan. Hindi nila alam kung paano bang i-uplift yung others, kung paano nila i-recognize yung others. They didn't know how to honor or respect each other. They were obsessed with themselves. Ako, sarili ko, magaling ako eh. Naintindihan ko yung tinuro ni Paul. Naintindihan ko yung tinuro ni Peter, ni Apollos. Ako, ganyan. They were busy boasting about their gifts, di ba? Nakapag-speak in tongues ako, naiintindihan ko, nakapagturo ako. Yung mga gano'n. Their spirituality was very self-centered. Ako. And it was toxic. The self-centeredness, yun yung sign ng immaturity. Yeah. Kaya in chapter 13, where our focus verse is, eto na, Paul speaks about love. And alam naman na po natin ang love, di ba? Emphasizing its importance over spiritual gifts like speaking in tongues or prophecy. Di ba? Katulad ng banggit ko kanina, sabi nga niya, di ba, ano man yung nagagawa kong wondrous things, kung wala akong love, I am nothing. Wala lang ako. Yan. So, yan, balik na po tayo sa key verse natin for this lesson. And dito po tayo magfo-focus sa verse 11. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. Yan. So, tatanungin ko po, mag-iilang taon na po ang church? 10 years. Yan, sige. Ngayon, hindi na po yung edad nyo yung tatanungin ko, yung edad na lang po sa pananampalataya. Sino po dito yung more than 10 years ng Christian? Ayan. Pag sabi mong Christian, yung from the moment na binigay mo yung sarili mo para sa Lord, when you accepted the Lord Jesus as your Lord and Savior, di ba? Meron po ba? Sige, yung mga kaedad ng church, yung mga 9 years. Yan. Mga 5 years. Mga 3 years ng Christian. Mga 2 taon, mga 1 year na Christian, yung iba po, ayan. Sige po, ayan. So, baka iba bago pa lang. Ayan. Bakit ko po naitanong? Kasi habang tumatagal po tayo sa Panginoon, dapat nagmamature din tayo. Amen po ba? Amen. Wala naman po sigurong umattend dito ng 1 taon na pero ganun pa rin. Diba? Merong nabago kahit konti. Amen? Diba? Merong nabago. Diba? And one of the sign of spiritual maturity is love. Amen? Amen. Siyempre, ang expectation kapag matagal ka na sa Panginoon, mas mature ka na sa pananampalataya, mas mature ka na rin sa pagmamahal. Amen po ba? Amen. Pero hindi guarantee ang tagal mo sa Panginoon para maituring na mas mature ka kaysa sa iba. Why? Because our age does not make us mature. Diba? Hindi edad ang basehan ng pagiging mature. Hindi yung tagal mo sa pananampalataya ang basehan ng pagiging mature. Pero ano? Love. Sabihin nyo nga po, love. Love makes us mature. Amen? Amen. Magsasampung taon na tayo, baby ka pa rin ba? Wala pong mananatiling baby kung hindi baby ang pangalan mo. Amen?
Yan. O kaya kahit bebe. Sige. Mananatili kang bebe kung bebe ang pangalan mo. Pero spiritually, pag habang tumatagal tayo, dapat hindi tayo mag-stay as baby sa ating faith, diba? Sa ating maturity, sa ating pagmamahal. Yan. Gaya ng lagi nating sinasabi, hindi naman biglaan, di ba? Paunti-unti. Yan. Tanong, sa 9 years o going 10 years dito sa church, mayroon na po bang nabago? Amen. Kasi kung walang sumagot, bababa na ako. Amen. Bakit? Kasi hindi naman kung sino lang ang nagsasalita dito. Hindi naman yung tao ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin is yung mga salita ng Diyos na ating naririnig. Amen? Amen. Kasi kung sa tao lang tayo titingin, babagsak talaga tayo. Pero dahil ang pag-aaralan natin ay salita ng Diyos, mag-grow at mag-grow tayo. Amen? Sige pa, palakpakan po natin ang Diyos. Yan. Pero again, hindi biglaan. Merong iba na mabilis, merong iba na mabagal. Paunti-unti. Yan. Marahil yung iba, malaki na yung pinagbago. Well, good for you. Yung iba, kakaunti pa lang ang pinagbago. Very good pa rin yun. Bakit? Kasi nga, mayroong nabago kahit kaunti. Ayan, ganyan nakalaki yung kaunti natin na, hindi na ganun ha. Mayroong nabago kahit kaunti. Amen? Amen. Yeah. At least may nabago, di ba? Unti-unti tayo nagmamature sa pamamagitan ng love na nagmumula sa ating Diyos na buhay. Anong klaseng love yon? Agape kind of love. O di ba, dati wala ka namang Greek na alam. Ngayon, meron ka ng alam. Makarios tsaka agape. O di ba? May nababago. So sige, balik na po tayo sa verse. Yung key phrases po doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11 is yung una, talk like a child. Ayan. Pangalawa, thought like a child. Pangatlo, reason like a child. Okay? Nung una, kung magsalita tayo, parang bata. Kung mag-isip tayo, parang bata. Kung mag-reason out, kung mga tuwiran, diba? Parang bata. Diyan magaling ang mga bata, mga tuwiran. Yan. So, isa-isahin po natin. Mag-start tayo sa talk like a child, di ba? When we are young, nung bata pa tayo, our speech is often marked by immaturity and naivety, di ba? Parang inosente magsalita and immature pa, di ba? Kung ano lang yung maisip, yun yung sasabihin. Bakit? Kasi we have a limited understanding of the world among us. Hindi pa kasi natin alam yung mga nangyayari talaga sa mundo, di ba? Parang bata, kakaunti lang yung mga alam na salita, di ba? Tanong, marami ka na bang alam na salita ng Diyos? Amen. Yeah, praise God. Pero mga kapatid, maging malinaw, hindi po paramihan ng alam o kabisadong verse ang labanan. Amen po ba? Hindi po paramihan ng alam o kabisado. Ang labanan po ay paramihan ng naiintindihan at na isa sa pamuhay na verses. Amen? Amen. Kahit 3 lang yung alam mong verse, kung pinapamuhay mo naman, mas okay yon kaysa sa may 100 memoryadong verse, isa lang naman yung pinapamuhay. Yung mangiling tuwing araw ng linggo, at least nasa church. Diba? Yan, diba? Hindi paramihan ng verses ang labanan, paramihan ng naiintindihan, na isa sa isip, na isa sa puso, at na isa sa buhay, na isa sa gawa. Yan. Malaki po ang pinagkaiba ng alam mo na makarios ka sa kaya mong ipamuhay na makarios ka. Amen? Super blessed. Yung pa rin ba ang bamantayan niya ng super blessed? Katok pa rin po ba sa bulsa? Diba? Hindi na. Bakit? Kasi nagmamature na tayo sa ating faith dahil alam na natin yung totoong meaning ng super blessed. Marami na tayong alam na salita ng Diyos. So, hindi na limited yung vocabulary natin. Amen? Yan. Makikita mong mature ka na at hindi na bata mag-isip kapag kaya mo nang i-share ang salita ng Diyos. Diba? Bakit? You can now speak grace. Diba? You can now speak blessings. You can now share the word of God. Diba? You can now speak love dahil we mature sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na napapakinggan natin. Because every word of God na napapakinggan natin
builds and strengthens our faith. Ano po yung verse natin dyan? Romans chapter 10 verse 17. Sabayin niyo nga po ako. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Yan. So, katulad ng isang bata, hindi naman siya basta matututo lang magsalita, di ba? Naririnig niya yung mga salita. Kaya niya ito natututunan. Even yung mga hindi nga magandang salita, di ba? Ginagaya niya. Kasi hindi naman niya alam kung ano yung ibig sabihin. So, ganun din tayo. As a baby Christian, habang bata pa tayo, yung mga naririnig natin na Word of God, sila yung magsisilbing kalakasan natin. Sila yung magpapastrengthen sa atin. Sila yung magpapamature sa atin, sa ating paglakad, sa ating pananampalataya. And itong mga salita din na ito, ang magtuturo sa atin kung paano magmahal umibig na kagaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. Hindi ka mag-grow kung hindi ka makikinig or kung hindi ka magbabasa ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. At hindi ka lalago kung itatago mo lang sa baul. Di ba? Lahat ng mga verses na narinig mo, lahat ng verses na nababasa mo, hindi yan hanggang dito lang sa church. Again, ang labanan, hindi paramihan ng verse na alam, paramihan ng verse na isa sa pamuhay, nasa sa isip, na isa sa puso. Amen? Amen. Hindi sapat na alam lang natin yung verse, hindi sapat na nabasa lang natin yung verse, hindi sapat na naisulat lang natin, hindi sapat na napicturean lang, di ba? Tapos pag kailangan ng space sa phone, yun yung unang hahanapin, delete. Di ba? Hindi po sapat na ganon, di ba? So pangalawa po, yan. Pangalawang nabanggit niya dito is talk like a child. Yan. In the context of spiritual growth, these phrases suggest na as we mature in our faith, our speech, yung mga pananalita po natin, should reflect a deeper understanding of God's truth and a desire to communicate His love to others. Diba? Kaya mo nang mag-share ng Word of God. Diba? Kasi the way we talk, kaya na nating i-share yung Word of God. Bakit? Kasi mas mature na tayo kasi naranasan natin first hand yung love nagmumula sa Diyos. Kaya kaya na nating i-share. Kaya mo nang ipagsabi o ipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Kaya mo nang mag-share ng Word of God. You can now speak blessings. You can now speak encouragement. Diba? Nakakapag-encourage na po ba tayo? Amen. So, that is one sign na nagmamature na tayo in love. Kasi hindi mo naman i-encourage ang kapatid mo kung wala kang love na nararamdaman para sa kanya. Amen? And most importantly, you can now speak Jesus. Kapag nagsasalita tayo, lumalabas na sa bibig natin si Jesus, ang mabuting balita ng Diyos. Amen? Amen. Yan. Pangalawa po, thought like a child. Kung mag-isip, parang bata, di ba? Children are typically self-centered, di ba? And they have a simplistic view of the world. Ano po ba yung usual na karakteristik ng bata? Di ba? Selfish, di ba? Madamot. Akin to, ayaw magpahiram ng laruan, di ba? Self-centered. Ako dapat, di ba? Ako, mami, ako lang dapat, di ba? Madaling magselos, di ba? Kasi nga gusto niya sa kanya lahat ng atensyon, di ba? At ang isang bata, hindi naman niya alam yung pinagdadaanan ng parents niya, di ba? Hindi naman niya kino-consider yung mga pagod nila, yung hirap nila, di ba? Lalo na pag baby, di naman niya alam, di ba? Parang pag parang natutulog si mami at daddy, makaiyak nga. Di ba? Parang ganun. Hindi naman kasi nila alam, hindi sila aware, di ba? Kaya naman, to be mature in love, tandaan po natin, love is not about you. Sabi nga po, it's not about me. Ayan. Love is about being considerate to others. Amen? Hindi ka na bata, hindi lang dapat ikaw. Amen? Love is being considerate of others. Kasi you can only show true love to others if you care for them. Diba? When we have love
our eyes will be open, di ba? Everything becomes clear. We can see ourselves clearly and we can also see others in their needs, their hurts, and their pain, di ba? Kasi kung wala kang love, kapag nag-share sa'yo yung kapatid mo, okay lang yan. Ako nga eh. Nag-share sa'yo yung kapatid mo ng problema, ang sagot mo, hindi, ganun talaga. Ako nga eh, ganyan din eh. Si ano nga eh, ganyan din eh. Diba? Pero kung meron kang love, kino-consider mo yung feelings nila, ang tawag po is empathy, di ba? Nagkakaroon ka ng empathy sa kanya. Kapag nag-share sa'yo ang iyong kapatid, anong binibigay mo? Words of God. Encouragement. Di ba? Kasi hindi ka na bata, you can now speak Jesus. Amen? Amen. At hindi ka na rin bata kasi hindi na lang sarili mo ang iniisip. Iniisip mo na rin ang kapakanan ng iyong mga kapatid. Amen po ba? Amen. Yeah. Isa pang characteristics ng isang bata is yung attitude niya towards gift. Nakakatuwa lang po. Pag nakatanggap ng regalo ang bata, kapag gusto niya, wow! Wow! Di ba? Wow, sobrang wow. Pero kapag ayaw niya, hindi ka pa plastikin. Ayaw talaga niya. Ayoko niyan, baka nga itapon pa, di ba? Mga kapatid, ayan, bakit ko nabanggit? Kasi the greatest gift that we have ever received is Jesus. Amen po ba? Amen. At kung bata ka at kung ayaw mo sa regalo na yon, hindi mo talaga siya tatanggapin. Amen? Pero kung gusto mo talaga si Jesus, wow! Di ba? Tatanggapin mo siya, ora-orada, agad-agad. Lord, I accept you as my Lord and Savior. Di ba? Ayan. Hindi naman po yun yung punto ko. Kasi pangalawa pong pinakamagandang regalo sa atin is yung katabi mo. Yan. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Yan. Regalo po ba sila sa inyo? Amen. Yan. Kasi kung bata ka mag-isip, 'di ba? Kung ayaw mo, ay ayaw ko talaga diyan, 'di ba? Doon ako sa likod uupo. Ano ba 'yan? Naunahan ako sa upuan ko, di na ako tatabi, doon na lang ako sa likod. 'Di ba? Pero kung love mo, kung hindi ka na bata mag-isip, pag may dumating na bago, wow! May bago kaming kapatid. Kailangan kong ipakita ang love na naranasan ko mula sa Diyos na buhay. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Di ba? Kaya nga po, yung 10 utos, naging 2 na lang, di ba? Love God and love people. Yan. Yung people po na yon, yung katabi mo. Amen? At, eto pa, huwag nyo rin kakalimutan yung sarili ninyo. Minamahal din po ang sarili. Amen? Amen. Hindi po puro yung iba. Baka kasi kakaisip nyo sa kapakanan ng iba, di ba? Sobrang yung piniplease yung ibang tao, nakakalimutan nyo na yung sarili nyo. Parang malungkot naman yata yun, di ba? Kailan nyo huling sinabihan yung sarili nyo na mahal nyo siya? Natatandaan nyo pa ba? O, sige. Ngayon, sabihin natin, I love yourself. Ayan. So, kung mahal mo, alagaan mo. Amen? Kung mahal mo, hindi mo hayaang masira ang mata ka-cellphone. Tama? Kung mahal mo, hindi mo hahayaang mapuyat kasi merong church kinabukasan. Amen? Amen. At kung mahal mo, hindi mo hahayaan na hindi makapagbasa ng Word of God. Amen? Amen. So, nasaan na yung mga tinatawag ni Anika ng kakain na? Yan. So, mag-journal po tayo. Amen? Amen. Kasi again, hindi tayo lalago, hindi tayo magmamature, mananatili tayong bata kung hindi tayo kakain ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Yan. You cannot say that you have love that comes from the Lord kung hindi mo naman mahal ang kapatid mo, di ba? Sabi nga sa John chapter 13 verse 35, ito daw ang sukatan ng pagiging tunay na disciple of God. John chapter 13 verse 35, by this everyone will know that you are my disciples. Bakit? Paano daw? If you love one another. Our God is love. At kung disciple talaga tayo ng Diyos, dapat nakikita sa atin yung pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Amen? Amen. Kaya tatanungin ko kayo, mahal niyo po ba yung katabi ninyo? Amen. Sana hindi plastic. Amen? Amen. Yeah. As we grow spiritually, our thought process should become focused on
God's perspective, di ba? Hindi na tayo, kundi ang Diyos na buhay. Less on our own desires, di ba? And opinions. This shift of thinking allows us to better understand God's will. Kasi kung ang will na ng Diyos ang iniisip mo, ang perspective na ng Diyos, mas madali nating i-align ang buhay natin sa mga plano ng Diyos sa atin, sa kanyang mga purposes para sa atin. Yan. So yung pangatlo po doon sa verses natin, reason like a child. Yan. Kung mga tuwiran parang bata. Yan. As a children, our ability to reason and make sound judgment is limited. Bakit limitado? Kasi limitado lang din ang alam natin sa mundo. So ganun din naman tayo. Kung limitado lang ang alam natin sa Biblia, sa salita ng Diyos, limitado lang din ang kaya nating isagot sa ating mga kapatid. Amen? Kaya pag kami nagtanong ng medyo mahirap na theological question, hindi natin masagot. Bakit? Kasi hindi rin natin nabasa eh. 'Di ba? Hindi tayo mature, 'di ba? Sabi, naririnig ko sa church, magaling ka na daw eh. 'Di ba? Oo, magaling ka na. Saan nga 'yun makikita? Ayun. Sa dyan. Anong dyan? Nandyan, dyan. Puklatin mo lang yan. Diba? Yan. So, yeah. Again, makakapag-reason out tayo ng mas maayos, diba? Makakasagot tayo the way kung paano gusto ng Diyos na sumagot tayo kung alam natin kung ano yung gusto ng Diyos na sabihin natin. Paano natin malalaman kapag tayo ay nagbasa ng kanyang salita. Amen? Amen. Ganito mga tuwiran yung mga bata, di ba? Okay lang, di ba? Favorite naman ako ni Papa. Ang Diyos ba natin, tatay natin? Favorite ka ba ng tatay natin? Amen. Di mo na ako mag-church. Maintindihan naman yan ni Lord. Kailangan ko muna magtrabaho, maiintindihan naman yan ni Lord. Amen? Hindi mo na ako magsusulat ngayon, naiwan ko yung naiwan ko yung notebook ko na bibilin ko pa lang dapat eh. May intindihan naman yan ni Lord. Diba? Hindi mo na ako magbibigay. Okay lang yan, bawi na lang ako next week, doblihin ko na lang. Diba? Ganyan mag-reason out yung mga immature sa pananampalataya. Ito pa, hindi nagustuhan yung narinig, ayoko na dyan. Diba? Ang Diyos ba, ang tatay ba, pinagsasabihan tayo? Amen. Diba? Pagka ba tayo pinagsabihan ng mga parents natin dito sa mundo, sumusunod tayo o naglalayas? Sumusunod. So kapag ba pinagsabihan ka ng Diyos, susunod ka? Dapat. Amen. Diba? Kasi hindi lang naman puro hallelujah, praise the Lord, di ba? Hindi lang puro blessings ang bigay ng Diyos. Amen? Binibigyan ka rin niya ng trials, ng persecutions. Bakit? Para sa'yo. Amen? Sabihin mo, para sa'yo. Bakit ka nagkakaroon ng problema? Para sa'yo. Bakit? Para mas tumatag ang pananampalataya mo and to build strength, di ba? Hindi mo naman, kung halimbawa, mayroon diyang, 25 kilos na bigas, di ba? Kung hindi ka naman talaga nagbubuhat ng bigas, kung hindi ka naman talaga nagbubuhat ng mabibigat, kahit nandiyan yung 25 kilos na bigas, hindi mo rin siya makukuha at mauuwi kung hindi mo mabuhat. Amen? Amen. So, kung yung pagpapalang iyan ay nangangailangan ng gantong klase ng lakas, hindi ka bibigyan ng Diyos ng instant power na, yan, kaya mo nang buhatin. Hindi. Bibigyan ka ng mga 5 kilong paghihirap, yan, 5 kilong pagsubok, 10 kilos, 15 kilos, hanggang sa kaya mo nang kunin yung 25 kilos na pagpapala. Amen? Amen. So, ganun pong pagtrabaho ang ating Diyos. Hindi niya instantly ibibigay. Bakit? Kasi kadalasan, pag madaling nakuha, madali ding nawawala. At nawawala yung appreciation, di ba? Napupunta sa sarili. Kaya ko naman talagang buhatin yan, di ba? Nawawala na yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya ko naman, ako naman. Again, hindi na tayo ako. Dapat kung ano na ang gusto ng Diyos na buhay. Amen? Amen. Huwag na tayong mga tuwiran na parang bata. Amen? Kasi, kung puro soft
na teachings lang ang tatanggapin natin, tapos isasarado natin yung tenga natin sa mga ibang katuruan, sa ibang teachings, kasi ayaw natin, kasi masasaktan tayo, kasi hindi natin kayang sumunod, kasi hindi natin sinusunod, kasi wala pala talaga tayong balak sundin, hindi po tayo mag-grow and magmamature in love sa ating Diyos. Amen? Amen. Yan. So, tama na yung mindset na maiintindihan naman ni Lord. Amen? Amen. Wala nang ganun na. Amen. Yan. So, yung pang-apat po doon is yung gave up childish ways. Di ba sabi niya, nung ako'y lumaki na, iniwan ko na yung mga pambatang gawi behind sa past natin. Di ba? Nung sinabihan po tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng childlike na faith sa Matthew chapter 18 verse 3 to 4. Basahin nga po natin yung Matthew chapter 18 verses 3 to 4. And He said, "Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven." Yeah. Yung verse po na ito, hindi po sa atin sinasabi na maging bata ka, maging isip bata. Ang sinasabi po dito ay maging parang bata. Be childlike, not childish. Amen? Malaki po yung pinagkaiba ng childlike sa childish. Diba? Ano po ba yung characteristics ng pagniniwala ng bata? Diba ang bata? Diba? Kapag naniwala yung buo, madaling maniwala. Diba? Kahit nga kwento na hindi totoo, naniniwala. Diba? Kahit nga pag sinabi mong hinahabol ka ng buwan, maniniwala. Diba? Madaling maniwala, madaling magtiwala, madaling magpatawad ang mga bata. Amen? Amen. At madali din silang matuto. So, ang faith na re-require sa atin is childlike, hindi childish. Ano po yung childish na ang childish na faith? Kapag napagsabihan, magtatampo, mag-iisip na, maglalayas na, 'di ba? Isipin ako saan pupunta. 'Di ba? Kaya lang wala namang pera, saan pupunta, 'di ba? Ganyan yung mga bata pag napapalo, pag napagalitan, aalis na lang ako sa bahay na 'to, maglalayas na ako. Di naman kaya. Yan, 'di ba? Hindi childish. Ano pa yung childish na Childish na example ng faith, 'di ba? Umulan. Maaga kailangan gumising, malamig. Pumikit, 5 minutes lang. Pagdilat, 11:00 na. Kahit yung live, hindi na naabutan. Diba? Alisin na natin yung childish way. Ang gawin natin is childlike way of faith. Diba? Parang bata, hindi isip bata. Kung paano magtiwala ang bata, ganun din dapat tayo magtiwala sa ating Diyos na buhay. After all, mga baby niya tayo, di ba? At ang ama, ang tatay, ang magulang, hindi niya hahayaan ang kanyang mga anak, lalo na yung mga bata. Amen? Amen. Yeah. So, embrace a childlike faith, di ba? At gaya ng bata, di ba? Para mag-grow ka, diba? Kailangan mong kumain ng meat. Tama ba? Mali. Hindi ka naman kakain ng meat agad kapag ikaw ay baby pa lang. Ano dapat hahanapin natin? Milk. Ano po yung verse natin dyan? 1 Peter chapter 2, verse 2. Like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in salvation. Yan. Parang bata, mag-crave po tayo ng spiritual milk. Ano yon? Word of God, salita ng Diyos. So by it, we may grow. Kasi kung hindi po tayo iinom ng gatas, hindi po tayo magiging ready sa mga solid food, sa mga solid na katuruan, yung mga medyo mabigat na katuruan, di ba? Kung hindi tayo magiging komportable kapag ang usapan, tithing na. Hindi grace giving po, hindi tithing na, di ba? Ganyan. Hindi tayo magiging komportable sa mga solid food, di ba? Kung puro prosperity lang yung maririnig natin, tatangkilikin natin. So, unti-unti naman po iyan. Amen? Hindi naman pagkainom ng bata ng milk sa isang araw, pwede na agad magkanin, di ba? Hindi naman agad. Unti-unti po ang pagbabago. Like newborn babies, crave pure
spiritual milk. At kapag nag-grow ka na, hindi ka na mamimili ng Word of God na papakinggan. Di ba? Kapag sinabi ng Diyos, alam mo na sinabi ng Diyos, makikinig ka, susunod ka. Di ba? Sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Di ba? Tapos nakaramdam lang ng konting bigat, iniwan na yata ako ng Diyos. Hindi na yata ako mahal ng Diyos. Diba? Baka hindi mo pa nadadigest yung pagkain na yon. Kailangan matuto tayong mag-mature at tumanggap ng mga solid teachings, solid food, solid Word of God. Pero wala yung mga yan kung hindi natin maririnig, kung hindi natin babasahin, kung hindi natin aaralin. Kaya again, importante na makinig at magbasa ng Word of God. Tanong, sa isang linggo, bukod sa Sunday, ilang beses po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Ibulong nyo na lang po sa sarili nyo. Amen? Amen. Hindi lang po pag Sunday tayo kakain, di ba? Kaya nyo bang hindi kakain ng 2 araw tapos Wednesday nakakain? Parang mahirap yata, di ba? Diba? So, kailangan araw-araw tayong kumakain para mag-grow tayo. Kung hindi tayo kakain, hindi tayo lalaki kaagad. Or baka hindi na tayo lumaki. Ayaw naman natin yon. Yan. Give up our childish ways. Yan. This phrase represents the culmination of our spiritual growth. Diba? Hindi ka na nagsasalita na parang bata, hindi ka na nag-iisip na parang bata, hindi ka na nagrarason na parang bata. Instead, nag-mature ka na, iniwan mo na yung mga bagay na yon at naglalakad ka na mas mature sa pamamagitan ng pagmahal ng Diyos na naranasan natin. Yan. 1 Corinthians chapter 13 verses 11 to 13. Yan. Punta na po tayo dun sa second part. Basahin nga po ulit natin yung 1 Corinthians chapter 13 verses 11 to 12 lang po muna. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. Verse 12. For now, we see only a reflection in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Yeah. Ayan. Yung sa verse 12 po na yan, yung sinabi pong mirror, kailangan po maintindihan natin na yung mirror na binabanggit dito, kung yung pinaghalintuladan po na mirror dito ay hindi kagaya ng mga salamin sa atin. Dati po kasi ang mga salamin sa kanila usually made of bronze or metal na pinalish. So, kapag tumingin ka po doon, hindi mo makikita yung full na reflection ng sarili mo. Hindi katulad ng mga mirrors ngayon, di ba? So, kagaya po ng mirrors nila dati, malabo po ang nakikita nila sa reflection. Ganon din tayo kapag wala ang salita ng Diyos. Hindi natin nakikita ang sarili nating kalalagayan, hindi natin nakikita ang ating paligid, di ba? Lalo na, halimbawa na lang ngayon, kapag medyo mahamog, tapos ikaw ay nagda-drive, di ba hindi ka naman dire-diretso ariba, abante, di ba? Dahan-dahan lang. Bakit? Kasi hindi mo nakikita. And this is what we have to admit. Kahit gaano ka pakatagal sa pananampalataya, kahit gaano ka pakatingin, kahit gaano mo patingin ka, mature ka, meron tayong mga blind spots in love. Meron tayong mga bagay na hindi nakikita. Meron tayong mga bagay na hindi na-account. Minsan sa sarili mismo natin, minsan sa ating mga kapatiran, di ba? Hindi mo naman nakikita ang struggle ng katabi mo. Amen? Diba? Kahit lagi yan nakangiti, hindi mo naman alam kung may problema yan. Diba? So ano pong kailangan ng gawin? Iparamdam natin ang love natin, nakangiti man o hindi. Bakit hindi mo naman kasi alam yung pinagdaraanan niya? Diba? And tayo din, kung wala ang pagmamahal ng Diyos, if we do not have the love that comes from God, malabo din po yung daan na ating tinatahak. Kapag wala ang salita ng Diyos, madilim. Bakit? Ano ba ang salita ng Diyos? Lamp to our feet. Amen? Kapag ka madilim, kapag ka walang liwanag, hindi din tayo makakaabante, hindi tayo makakapag-mature, di ba? Katulad nung nabasa kong kwento, may isang camper na naligaw habang nag-hike. Tapos, nung naligaw siya,
napalayo na siya doon sa campsite nila. And unfortunately, nadulas pa siya, nahulog pa siya sa bangin. Pero bago siya malaglag, nakakapit siya sa puno. Nakakapit siya sa puno. Tapos nagdasal siya, Lord, tulungan niyo po ako, iligtas niyo po ako. Sabi ng Diyos, sige anak, bumitaw ka. Anong sabi niya? Madilim. Madilim kasi, sabi niya, no Lord, hindi ko po kaya, baka po mamatay ako, baka po kung saan ako mabagsak, baka tumama ako sa bato. Sabi niya, hindi anak, bumitaw ka. Nagpumilit siya ng ganon. Kaya lang, syempre, bilang tao, limitado lang ang lakas natin. Tumagal lang 1 oras, hindi niya kaya. So tinanggap na niya yung kapalaran niya. Diba? Habang nakabitin siya, bumitaw siya. Sabi, Lord, sabi mo, bumitaw ako. Tapos pagbitaw niya, sahig na pala, lupa na pala. Lupa na pala kaagad yung nasa ganyan lang pala kataas yung angat niya sa lupa. Bakit? Hindi kasi niya nakikita. Diba? Ano pong gusto kong sabihin? Diba? Kung hindi mo nakikita ang lalakaran mo, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Bakit? Kasi alam ng Diyos ang lahat. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Kung hindi mo alam ang gagawin mo, kung hindi mo pa naririnig yung verse para sa pinagdaraanan mo, kung hindi mo pa nababasa yung verse para sa pinagdaraanan mo, kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Amen. Kasi mayroon at mayroong sagot ang Diyos sa kahit na anumang pinagdaraanan mo. Amen? Amen. Gaano man kalabo ang nakikita natin sa salamin, gaano man karami ang hindi natin nakikita, gaano man karami ang blind spots natin, magtiwala lang tayo sa Diyos. Amen? Amen. After all, at the end of the day, if we see face to face with Jesus, makikita natin, di ba? And if we look to Jesus, kung kay Jesus lang tayo titingin, di ba? The author and finisher of our faith, sa kanyang pagmamahal sa atin, makikita natin ng mas malinaw ang reflection natin. Amen? Amen. Yeah. Again, kahit gaano ka pa katagal sa pananampalataya, wala namang perfect sa pagmamahal. Meron po ba ditong perfect na sa pagmamahal? Wala pa naman. Kasi kung meron, baka pang uwi na. Di ba? Uwi na sa langit, pag-pray na natin. Kasi baka mamaya, merong mangyari sa labas, mabawasan yung score, magkasala pa. Di ba? Wala. Again, binabago tayo ng pag-ibig ng Diyos from glory to glory. Unti-unti, di ba? One step at a time. At tandaan, importanteng tandaan na ang step mo ay hindi kasing laki ng step ni kapatid. Amen? Amen. Kasi kung baby ka pa, ganyan lang talagang kalikli ang lakad mo, di ba? Pero kung mature ka na, ganyan kalaki. Di ba? Amen? Kung baby ka pa, madali ka pa talaga mapagod, di ba? Kapag nagkaroon ka ng breakthrough, pwedeng hindi ka muna tumuloy kasi nga pagod ka na. Kasi konti pa, hindi pa ganun ka-mature ang iyong katawan, hindi pa ganun ka-mature ang pananampalataya. Amen? Kapag baby ka pa, pag may malaking challenge na na-encounter, pwedeng hindi mo talaga malampasan pa, di ba? Pero kung meron kang adult na katabi, di ba? Kung hindi mo pa kayang maglakad, kung meron kang adult na aalalay sa'yo, kakayanin mo na maglakad. Amen? Amen. Ganon ka-importante yung gift ni Lord sa atin, yung ating katabi. Amen? Amen. I hope and I pray na tayo lahat sama-sama, hawak kamay, naglalakad towards our maturity in love with the Lord. Amen? Amen. Yeah. Yan. So, punta na po tayo sa ating last verse, verse 13. Yan. And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Yan. So, sinamarize na po ni Paul yung letter niya sa Corinthians sa familiar na trio. Big three po ito sa Bible. Faith, hope, and love. Ano po ba ang faith? Hebrews chapter 11 verse 1. Wala po dyan. Pero ano po yung faith? It is the substance of things that, diba? Ito yung substance ng mga bagay na hindi natin nakikita. Diba? Pero we believe. Bakit? Kasi nga, yun yung faith. Diba? Hope. Diba? Kapag sinabi nating hope, iba po kasi yung hope natin sa Bible tsaka sa hope natin dito sa mundo. Diba? Pag sinabi kasing hope, parang sana. Diba? Sana umulan. Diba? Para masarap tulog ngayong linggo. Diba?
sana sana mabilis lang yung lesson para makauwi agad ako. Di ba? Sana ganon. Pero ang hope po natin sa Biblia ay nasa konkretong kapitan. Bakit? Kasi ang ating hope is in Jesus Christ. Kapag sinabi po nating hope sa Biblia, naka-anchor po tayo sa ginawa ng Diyos. Kaya kapag sinabi nating nag-hope tayo, sure tayo na mangyayari yun. Di ba? Parang faith din yun. Pero, gaya ng sinabi ni Pablo, di ba? Kahit na may faith, may hope, ang greatest pa rin doon sa tatlo is love. Bakit? Faith is essential. Bakit? Kasi kung wala tayong faith, hindi tayo makakalakad talaga sa mundong ito. At hindi natin mapiplease si God. Hebrews chapter 11 verse 6 po yun. Hope is essential din naman because of God's promises. Kasi kung wala kang hope, hindi ka makakapit sa mga pangako ng Diyos. Again, yung mga pangako ng Diyos, nandyan na yan. It is our hope na that is anchored in those promises. Diba? And love is essential. Yan. Love is the greatest of them all. Kasi kung wala kang love, baliwala lahat ng ginagawa mo. Again, gaya nga ng sinabi niya sa mga unang verses, kahit ialay mo pa ang sarili mo, magpakapagod ka, di ba? Ubusin mo lahat ng oras mo sa church. Kung wala kang love, wala din. Diba? So, why is love the greatest? Diba? Bakit po ba greatest yung love? Bakit? Simple lang po yung sagot niya. Sagot natin dyan. Isulat niyo po. God is love. Amen? Diba? God is love, kaya love is the greatest. Love is not love in general. Love is God. So we can understand how to love others based on God's love for us. So we also understand why we have to love others. Bakit? Ang Diyos mismo ang pagmamahal. Di ba? Makakapagmahal tayo kung naranasan natin ang tunay ng pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Amen? Amen. Ayan. So, before I end this lesson, sige, balikan lang po natin yung buong way of love. Simulan po natin sa verse 4, sorry. 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Love is patient. Love is kind. Love isn't jealous. Love doesn't sing its own praises. It isn't arrogant. It isn't rude. It doesn't think about itself. It isn't irritable. It doesn't keep track of wrongs. It isn't happy when injustice is done, but is happy with the truth. Love never stops being patient, never stops believing, never stops hoping, never gives up. Love never comes to an end. Yan. Pakibalik lang po sa verse 4. Yan. Ngayon, bago po natin iwanan yung lesson na to, gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, nakapag-reflect na po ba tayo? Kung alin po ba dito ang kulang sa atin, alin dito yung meron na sa atin. Diba? Sige. Before we end, ganito lang po, mabilis lang po ito. 3 lang po. Diba? God, other people, you. God, people, you. Sige. Love is patient. Are you patient with God? Patient ka ba sa mga pangako niya? Amen. Are you patient with other people? Patient ka ba sa mga katabi mo? Sa mga kapatid mo? Amen. Patient ka ba sa sarili mo? Amen. I hope na huwag nating kakalimutan, maging patient tayo sa mga pangako ng Diyos, maging patient tayo sa ating mga katabi, sa ating mga kapatid, maging patient tayo sa ating sarili. Amen? Love is kind. Kind ka ba sa Diyos? Binibigay mo ba yung para sa Diyos? Amen. Kinakatagpo mo ba ang Diyos araw-araw? Nagdadasal ka ba araw-araw? Amen. Love is kind. Kind ka ba sa iyong mga kapatid? Amen. Are you kind with others? Love is kind. Are you kind with yourself? Mabait ka ba sa sarili mo? O sila muna bago ako? Tandaan natin, alagaan natin ang ating sarili, mahalin natin ang ating sarili. Love isn't jealous. Yan. Are you jealous sa mga ginagawa ng Diyos sa ibang tao?
bakit po si bakit ganyan? Ako, nandito pa naman ako, naglilingkod pa naman ako. Diba? Are you jealous with other people? May insecurities ka ba sa ibang tao? Diba? Are you jealous sa iyong sarili? Oy, parang ang hirap naman yon. So, skip na natin yon. Love doesn't sing its own praises. Love isn't arrogant, isn't rude. Love doesn't think about itself, isn't irritable, does not keep track of wrongs. Yeah. Nililista mo ba yung mga hindi binigay sa'yo ng Diyos? Tapos, kapag humiling ka ng mga bagay, Lord, di mo na nga binigay ito eto na lang. Ginagawa mo ba yon? No. Okay. People, nililista mo ba yung mga pagkakamali ng iyong mga kapatid sa'yo? Tinatandaan mo ba? Ikaw nga nung natatandaan ko. Ginagawa niyo ba yon? No. Okay. Yourself. Bine-blame mo ba yung sarili mo sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa mo? Well, kung hindi mo bine-blame ang ibang tao, what more sa sarili mo? So stop beating yourself up sa mga desisyon na nagawa mo sa buhay nung mga nakaraan. Bangon, matuto ka, pagpatuloy ka lang. Iwan mo yung nangyari, baunin mo yung lesson. Amen? Amen. It isn't happy when injustice is done. Nalulungkot ba tayo kapag mayroong injustice na nagagawa sa ating mga kapatid? Diba? Parang hindi naman fair yung nangyari sa kapatid. Nalulungkot ba tayo? Nalulungkot ba tayo kapag mayroong tingin natin hindi fair na nangyari sa sarili natin? Diba? Nalulungkot tayo. Diba? But it is happy with the truth. Amen. So next po, verse 7. Love never stops being patient, never stops believing, never stops hoping. Yeah. Love and never gives up. At panghuli, verse 8, love never comes to an end. Diba? True love never ends. Diba? And saan nyo po matatagpuan yung ganong uri ng pagmamahal? Sa ating Diyos na buhay. Agape kind of love. Amen? Amen. So, I hope as we read these verses again, nung nabasa natin, nag-reflect tayo kung ano ba yung kulang sa atin, kung ano ba yung mayroon sa atin, kung ano ba yung kailangan nating gawin. After all, kasi baka pagkatapos ng February, hindi na ulit natin maisip yung love. Tandaan natin, our God is love. Amen? At kung nasa atin ang Diyos, nasa puso natin ang Diyos, kaya nating magmahal na kagaya ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Yeah. So ano po ang ating Macarius Challenge? Grow up and love like Jesus. Iwan na natin yung ating mga childish na behavior na uri ng pagmamahal. Instead, have a childlike faith and love na kagaya ng ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Shall we all stand? Ayan. And let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na pinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga paalala sa buong month ng February, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa love na una naming natamasa mula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat dahil minahal mo kami kahit nung kami mga makasalanan pa, Panginoon. Maraming salamat sa iyong tunay na pagmamahal na pinaranas sa amin, Panginoon. Lord God, nakakapagmahal kami dahil minahal mo kami ng una higit sa lahat, Panginoon. And Lord God, as we live this month of February, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na yung mga napag-aralan namin, Panginoon, nitong buong buwan ng February, Panginoon, ay manatili sa aming mga puso, Panginoon. That the greatest is love, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang pinakadakila, ang pagmamahal mo, ang pinakadakila, Panginoon. And Lord God, yung mga natutunan namin na attributes of love, Panginoon, naway lagi namin baunin, Panginoon. Every time na mababasa namin ang yung mga salita sa 1 Corinthians chapter 13, Panginoon, mag-reflect po kami, Panginoon, kung ano pa po ba ang kulang sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na usisain ang aming sarili. Tignan po namin ang aming mga sarili kung ano pa ang kulang sa amin, Panginoon. And Lord God, tulungan niyo po kaming mawala ang mga childlike, Panginoon, ng mga childish behaviors namin, especially sa pagmamahal, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kaming ma-overcome ang selfishness, ang pagiging self-centered. Sa halip, Panginoon, tulungan niyo po kami mag-care sa aming mga
sa aming mga kapatid, Panginoon. Tulungan mo po kaming makita yung bigger picture, Panginoon. Tulungan mo po kaming maging patient, maging kind, Panginoon, maging understanding, Panginoon. Patulungan niyo po kaming maibigay sa aming mga kapatid ang pagmamahal na ninanais mong ibigay namin sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa tunay na pagmamahal na tinanggap namin, Panginoon, nung ibigay niyo po si Jesus para mamatay sa aming kasalanan, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo na ibinigay niyo para maipakita lang ang tunay na pagmamahal sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga salita na iniwan mo para paalalahanan kami kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Maraming salamat po sa mga tao na ginagamit nyo para ipaalala sa amin, Panginoon, kung gaano nyo kami kamahal, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga tao na minahal mo at nagpaparanan sa amin kung paano ba magmahal ang kagaya mo, O Diyos, sa aming mga anak mo. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga paalala mo, Panginoon. Lord God, ano man pong mangyayari, hindi po ito mananakaw sa amin ng kaaway, Panginoon. Lord God, you said, I love you. Sinabi mong mahal mo kami, Panginoon. Your love is unconditional, Panginoon. Walang kondisyon. Kaya, Panginoon, tatanggapin namin, Panginoon, ang sinabi mo sa amin na I love you, Panginoon. Pangahawakan namin, Panginoon, na mahal kami ng Diyos. Pangahawakan namin ito. So, ano mang mangyari sa aming buhay, ano mang pinagdaraanan namin, Panginoon, mahal mo kami. At dahil mahal mo kami, ano mang mangyari sa aming buhay, ano mang pinagdaraanan namin, mapagtatagumpayan namin, Panginoon. At dahil mahal mo kami, may maganda kang plano para sa amin. At dahil mahal mo kami, magiging mananagumpay kami sa buhay nito. At dahil mahal mo kami, Panginoon, kaya naming i-share ang iyong kagandahang loob, Panginoon, ang iyong biyaya sa aming mga kapatiran. At dahil mahal mo kami, Panginoon, hindi kami magsasawang mag-aral ng iyong mga salita. At dahil mahal mo kami, Panginoon, hindi kami magsasawang umattend every Sunday, Panginoon. At dahil mahal mo kami, Panginoon, hindi kami magsasawang magsulat ng mga verses. At dahil mahal mo kami, Panginoon, hindi kami magsasawang magbasa ng iyong mga salita. At dahil mahal mo kami, Panginoon, hindi kami magsasawang mag-imbita ng aming mga mahal sa buhay. At dahil mahal mo kami, Panginoon, hindi kami magsasawa na ipamahagi ang iyong pagmamahal sa aming mga mahal sa buhay. Hindi kami magsasawa na ibahagi, Panginoon, sabihin sa aming mga mahal sa buhay na ang aming Panginoong Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Parang tayong lahat ay maligtas. Hindi kami magsasawang sabihin sa mundo na tanggapin nyo lamang si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo ay mapupunta sa langit kasama ng ating Ama. Tayo ay binigyan niya ng karapatan maging anak. Tayo ay niligtas niya sa tiyak na kamatayan, Panginoon. Yun ay dahil mahal mo kami, Panginoon. And sa kabila ng lahat ng iyong, Panginoon, wala kaming ibang may gaganti sa iyo, kundi ibigay din sa iyo ang aming buhay na punong-puno ng pagmamahal. Nasundin ng utos mo na mahalin ka ang Diyos higit sa lahat at mahalin ang aming mga kapwa. Maraming salamat po sa pagmamahal na ito na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang love na ito forever na sa aming mga puso. Dahil si Jesus, ang iyong anak, ay nasa aming mga puso na rin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Mamumuhay po kami, lalakad po kami sa mundong ito na punong-puno ng pagmamahal na nagmumula sa iyo. Punong-puno ng pagmamahal na maglilingkod, magpupuri, at buong-buong pagmamahal po namin kaming nagpapasalamat sa iyo. Buong-buong pagmamahal po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Grow up and love like Jesus. Amen. Stay super blessed in Christ. To God be the glory.